bahagi pa rin po ng ating pagsamba ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At nais ko pong tawagin si Deacon Dan para tayo ay pangunahan sa scripture reading. Tayo po ay nasa series ng Matthew at tayo po ngayon babasahin po natin ang Matthew 11 verses 1 to 19. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11 verses 1 to 19 ang ating pong babasahin. At sundan nyo na lang po ako sa inyong mga sariling salin. Matthew chapter 11 verses 1 to 19. Sa verse 1, nang matapos pagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig ni Juan na sa bilangguan ng mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba?" Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin niyo kay Juan ang inyong narinig at nakikita. At ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin." Habang papalis na ang mga ito, nagsimula magsalita si Jesus sa maraming tao tungkol kay Juan. "Ano ang pinupuntahan niyo sa ilang upang makita? Isang tambo na inuuga ng hangin? Ngunit, ano ang pinupuntahan ninyo upang makita? Isa bang taong nakasuot ng malambot na damit? Tignan ninyo, ang mga nagsusuot ng malambot na damit ay nasa mga bahay ng mga hari. Ngunit ano ang pinupuntahan nyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa kaysa kanyang isang propeta. Ito yung tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na nauuna sa iyo, na maghahanda ng iyong daan sa harapan mo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga pinanganak, ang mga babae wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. Mula sa mga araw ni Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropropesiya hanggang kay Juan. At kung ibig niyong tanggapin siya si Elias na darating, ang mga may pandinig ay makinig. Ngunit sa ano ko ihahambing ang lahing ito? Ito ay tulad sa mga batang nakaupo sa mga pamilyan na tumatawag sa kanilang mga kasama na sinasabi, "Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nahapis. Sapagkat dumating si Juan na kumakain o umiinom at sinasabi nila mayroon siyang demonyo." And the last verse, dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, "Tignan niyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang katarungan ay pinagtibay ng kanyang mga gawa." Well, dito po sa chapter nito, no, nung binabasa ko po ito, no, sabi ko ba, ang daming truths na makikita dito. Pwede tayong makagawa ng 3 to 4 na sermon doon sa mga verses lamang na binasa natin. Pero may isa dito na isang verses dito na nagpapakita
na nakita kong akma sa panahon natin ngayon o sa mga nangyayari sa Pilipinas. At ito yung nagpatanong si Juan. No, sinabi ni Juan sa kanya sa verse 3, at sinabi sa kanya, ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba? Patungkol kay Kristo, ang ibig sabihin dito ni Juan, ikaw na ba yung Kristo? Well, maaring iba sa atin hindi napansin, bakit ba nasabi ni Juan yung ganitong katanungan? Palagay nyo. Well, kasi ang sa isip rin kasi ni Juan, probably, ang Kristo ay darating na may dalang righteousness o katarungan o justice. At sabi sa isip ni Juan, nakakulong ako ngayon. Ano ang justice na makukuha ko? Kung ikaw na yung Kristo na hinihintay namin. Di ba? Kung umaasa si Juan na may mabibigyan siya ng hustisya doon sa maling pagkakakulong sa kanya. No, 'di ba kung iisipin ho natin sa ating panahon ngayon, ang daming nabubunyag ng mga kalokohan sa gobyerno, nasaan ang justice? Ang daming napaparatangan na tao, ang daming tao o mga politiko na sinasabing involved sa mga anomalyang dealing o mga proyekto sa ating gobyerno, pero na hanggang nabubunyag lang, nasaan ang justice. Di ba? Yun ang hinahanap natin. Sumisigaw tayo ng katarungan. At dito sa chapter 11, verses 1 to 19, pinapakita ng Panginoong Jesucristo ang isang bagay na dapat na makita ng bawat mananampalataya. Ano yun? Na ang gobyerno ng tao kailanman ito ay hindi tinatag para isatisfied ng 100% ang pangangailangan mo. Your government cannot save you. But merong isang gobyerno na darating, may isang pamamahala na darating, may isang politik o isang ruler na darating na kahit kailanman hindi mapapantayan ng sino mang politiko natin, no, kahit sinong dakilang gobyerno na maitatatag dito sa mundong ito. At yung gobyerno na ito ay magpakailanman ay mananatili at hindi mabubuwag. At ang gobyernong ito ay the government of our Lord Jesus Christ. It is everlasting, eternal. At ito ay makakapagbigay sa atin ng tunay na hustisya na hindi mo natin nakamit sa mga panahon o sa mga during this time natin. But we can rest assured, darating ang time na ang justice na hinihingi natin, lahat yan ay mabibigay, lahat yan ay mangyayari sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat, Deacon. Tayo po ay dadako naman sa ating pagbibigay. So, inihiling ko po ang ating mga ushers to distribute the offering basket. So, ang pong pagbibigay po ay isang bahagi rin po na itinuturo sa atin, no, ng mga apostol. At bagay na ginagawa nating mga mananampalataya, no, gaya ng paalala sa atin ng mga apostol sa pangalan ng pagtuturo that we should be giving with a cheerful heart, no? Nandoon po yung kaaliwan ng ating puso sa pagbibigay. And for our live stream followers, kung kayo man ay inihipo na maging kabahagi ng sa pagbibigay at para sa gawain ng aming iglesia, ay maaari nyo pong ipadala ang inyong pong mga kaloob sa bank account na naka-flash po ngayon sa inyong screen. At ang mga makukolektan pong ito ay for the furtherance ng gospel, no, kung saan mang dako ng Diyos na dalhin ang mga biyaya at pagpapalang ito. Atin pong ipanalangin ang mga kaloob na ito. O dakilang Diyos, aming mapagbigay na Diyos, tunay nga Panginoon na ang lahat ng
bagay yung pinagkaloob na sa aming mga yung nilikha upang lahat ng aming kakailanganin ay meron na at upang sa aming pamumuhay. Salamat Panginoon sa patuloy na iyong kabutihan, sa iyong mga probidensya sa amin at sa mga biyayang ito at mga kaloob na ito na aming nalikom. Nawa ay patuloy mo itong gamitin at malingap namin ng maayos sa mga biyayang ito at magamit Panginoon sa patuloy na ikasusulong ng iyong ebanghelyo sa lugar nito o sa mangdako na gamitin mo para sa ministeryo ng iyong mga salita. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay, bago po tayo umawit, tayo po ay aawit ng preparatory hymn. So mamaya ko na babasahin yung sermon text sa medyo mahaba yung verse. So tayo po ay aawit for this para sa preparation ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. And again, itong pong hymno yung ito ay Speak O Lord ay patuloy na nire-remind us na to be humble before God, no? And when we say speak O Lord, no, it's not just we are listening or it's not just we are begging or praying for God na mangusap sa atin, kundi nandoon yung tamang pag-unawa, tamang pag-grasp ng mga salitang maririnig natin sa umagang ito. Yun yung ating panalangin para mas lalo natin maintindihan at hindi lang ito basta napakinggan natin, kundi maipamuhay natin yung mga maririnig natin sa umagang ito, no? At lalo na ang mga salitang ito ay hindi lang magpabago sa atin o mag-transform or mag-reform sa ating mga mananampalataya, kundi magligtas sa umagang ito. Sino man maabot ng salita, ng pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. And let's sing Speak O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Teach and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord,
Bago po tawagin si Pastor, ay let me read yung kanyang sermon text sa umagang ito na makikita po sa Psalms 23. So, inihiling ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos, sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ganito po ang sabi sa Psalms 23. Babasahin ko po ito sa English version. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cups overflow. Surely goodness and mercy shall flow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Maaari na po tayo umupo. Tawagin ko na po si Pastor para sa pastoral prayer or congregational prayer and then sa kanyang pangangaral ng salita. Salamat, Brother Marbs. At sa ating pong mga viewers, binabati po namin kayo, maging ang ating mga kapatid na nagpaalam na sa iba't ibang kadahilanan, may karamdaman ng kanilang mga anak. Yung iba ay nasa probinsya para sa mga family reunions sa panahong ito. Ating pong ilapit din ang mga kapatid natin na nasa mga probinsya at mga regular viewers, ang ating mga associate members, si Ate Rosie, si Tatay Erning, ang ating mga regular viewers, ang aking ama at si Papa Roman. Tayo po'y dumako sa Diyos sa pangkalhatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa long weekend na pinagkaloob mo sa aming bansa at nagkaroon kami ng pagkakataon upang ma-refresh, mapahinga physically at maging gawin ng mga affairs na meron kami sa mga panahong ito ng mga okasyon. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na nagpabalita na hindi sila makakadalo dahil sa karamdaman sa kanilang mga tahanan. Dalangin po namin si Caleb, si Angie Fabon, ganun din po ang mga kapatid namin na nasa probinsya, ang mag-asawang Joel at Risa Cunanan na nasa Santo Tomas, Batangas, ang mag-asawang Glenn and Abby na nasa Cavite. Kayo po ang tumulong sa kanila sa mga oras na ito, lalong-lalo na sa pagbibigay comfort sa dying auntie ni Sister Abby at opportunity kay Brother Glenn para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Maging ang aming kapatid na si Brother Jaime na nasa Pangasinan. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang mga may kaarawan sa linggong ito. Ikaw po ang sumama sa kanila at patuloy na pagpalain. Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa gawain ng aming mga kamay. Tunay nga, samahan mo kami sa mga daily struggles at ang aming mga patuloy na pakikipagbaka upang kami ay makapamuhay ng may kabanalan at mayroon pong katwiran. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang mga viewers namin sa umagang ito, na patuloy mo po silang samahan at ang iyong salita ang mangusap at magturo sa kanila. Tinataas namin ang buong araw na ito ng pagsamba, araw ng pag-alaala ng banal na hapunan at maging ang aming fellowship, tunay na maging kapakinabangan ang aming pagtitipon sa umagang ito. Ito ang aming patuloy na inilalapit at sa umagang ito na nasa tugatog kami ng aming pagsamba, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu nawa ang mangusap, mag-convict at humamon sa amin
patungkol sa katotohanan ng iyong salita. Samahan mo kami, O Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga image or figure about God and His relationship with His people. Isa na po dyan ay ang pagiging bride and groom or bridegroom, na kung saan ang ating Diyos ang siyang pinaka-lalaking ikakasal at ang mga mananampalataya, ang iglesia, ay ang kanyang bride. Nariyan din ang figure imagery about the vine and the branches. That Jesus or God is the vine and the Christians is the branches. As well as the figure of father and children. A very prominent na image figure ng Biblia. That God is our Father and we are the children. Andyan din po ang figure ng master and slave. Andyan po ang figure ng king and citizen. But the most prominent and popular and well-known love figure imagery between God and His people is no other than the text that we are going to discuss this whole month of November. I will be addressing a sermon series on these 6 verses of a very familiar and most well-loved Psalms, Psalms 23. On this particular Psalms, makikita natin the relationship between God as our shepherd and the sheep as God's children. At dito po sa ating pag-aaral na ito, ay ating pong matutunghayan sa umagang ito ang verse 1 pa lamang. Itong verse 1 lamang ang ating pong susubukang hihimayin at pag-aaralan at naway makinabang ang ating kaluluwa sa ating pag-aaral sa salmong ito. Ang salmong ito ang isa sa mga pinakapopular na salmong isinulat ni David. Sa kadahilanan, si Haring David or si shepherd boy David was indeed, in fact, a shepherd. Siya po ay isang batang pastol. Kaya habang sinusulat po niya ito, that he was being inspired by the Holy Spirit, damang-dama niya. Kumbaga parang gets na gets niya. Kuhang-kuha niya ang mga bagay na kanyang isinaad at inilahad at ibinahagi sa salmong ito na nagkakaroon ng 6 na mga talata. 3 bagay po ang gusto kong bigyang pansin upang sa ating kaalaman at matuto sa psalm na ito sa Psalm 1, Psalm 23 verse 1. Una ay kailangan nating makita ang katangian, there is a need for us to understand the characteristic of a sheep. Kailangang maintindihan natin ang katangian ng tupa upang maaraman natin bakit kailangan ng tupa ng isang pastol. There is a need for us to understand and appreciate the characteristic of a sheep. Secondly, on this particular verse, verse 1, we will see here the declaration of David that God as our shepherd. Kitang-kita natin sa verse 1, ang deklarasyon ni David, the Lord is my shepherd. And thirdly and finally, itong Panginoon na sinasabi ni David, ang ipinangakong magiging tagapagligtas na manggagaling sa kanyang lipi, sa kanyang lineage, is no other than in the New Testament is Jesus Christ. And we ought to trust Jesus as our shepherd. So 3 things: understanding the characteristic of a sheep, the declaration of our God as our shepherd, and thirdly, trusting Jesus as our shepherd. Una sa lahat, pansinin natin ang kahalagahan
na dapat maunawaan mo ang mga katangian ng isang pagiging tupa. There are several characteristics that we need to learn, and we need also to be identified as sheep. Bakit kailangan po tayo na maunawaan natin na tayo ay inihambing sa tupa ng Diyos, sa isang tupa? Kung ang Diyos ang ating pastol, ang tao naman ay tupa. Bakit kinakailangan nating maintindihan ang katangian ng tupa? Well, let me say to you several characteristics. But these characteristics are not grandstanding characteristics. Hindi ito mga karakteristik na kung saan ay kapuri-puri, kaaya-aya. Bagkus, ito yung mga katangian na kahiya-hiya. The very first characteristic of a sheep is prone to wander and wayward. Siya po ay madalas maligaw at siya'y pasaway. Ang tupa po ay napakadali pong linlangin, maligaw. They are easily strayed from the flock, and they are so easily to lose their way. Without proper guidance, they can end up in dangerous places, and they can easily be lost. Spiritually speaking, ganyan po ang tao. Ang taong walang ugnayan sa Diyos ay napakadali pong ligawin, maligaw. Bakit napakarami ang mga nadidepress? Dahil wala silang malalim na ugnayan sa kanilang Diyos na may likha sa kanila. They are so much centered focus on the problem, about their feelings. Hindi natin dinidiscredit. In fact, totoo ang depression. Last Friday ay may tumalon doon sa third floor ng SM Caloocan, no, sa Bagumbong, hindi po sa Grand Central. Ang inuugnay ay Grand Central, hindi po, doon po sa amin banda yon, sa Bagumbong. Nakakalungkot sapagkat totoo ang depression. At ito'y maaaring mangyari sa mananampalataya. Hindi natin maitatanggi na maaaring mangyari ito sa mananampalataya. Lalong-lalo na kung nagkaroon na siya ng mental health issues. But spiritually speaking, ang tao is just like associated as like a sheep. We are prone to wander. At alam nyo ba, kahit tayo'y may ugnayan na sa Diyos, we are still prone to wander if we are negligent in the means of grace ng Diyos. Yung hymno nga na kinakanta natin, "Come thou fount of every blessing." There is a phrase there that says, "Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love." Imagine mo, meron ka ng ugnayan sa Diyos, and yet because of you fail of your responsibility as a Christian, you are prone to wander. Kung hindi ka kung hindi mo gagamitin ang means of grace na available sa isang mananampalataya, ang iyong pananalangin, ang iyong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang fellowship mo sa mga kapatiran, ang pag-o-observe mo sa araw ng Panginoon, ang lahat ng mga kaparaanan ng biyayang ito, kung ito'y iyong kakaligtaan, maaari kang manghina, maaari kang matangay, maaari kang matalo at magabi ng kasalanan. And that is one the very characteristic of a sheep. Sheep are prone to wander and wayward. The second thing about the characteristic of a sheep, they are not only prone to wander and wayward, they are a kind of animal who has lack of natural defense. In other words, they are defenseless.
May mga fur babies tayo, di ba? Sa mga tahanan natin, no? Na minsan talaga na itong fur babies na ito kapag dahil maigsi ang kanilang lifespan, talagang napaka-emotionally attached tayo. Talagang nagluluksa tayo to the point na talagang may libingan pa, meron pa talagang funeral, may wake pa, no? May mga ganong klaseng funeral. Well, hindi ko sinasabing mali yung aspect na yun. Kung may pera kayong pang ganon, okay lang. Kami kasi binabaon lang namin sa bakuran sa likod. So, ang punto rito is this kind of our fur babies, they have some defense mechanism, right? Just like yung pusa. In fact, ang pusa talagang ang cats na mga fur babies natin, mga alaga nating hayop, they have a defense mechanism that even a snake, kaya nilang labanan. In fact, tinatalo nila ang snake because of their claw, because of their bilis ng kanilang perception, ng kanilang mata, ang galing nilang umilag, di ba? Kaya nilang lumapit sa kanilang prey dahil sa walang yabag yung kanilang paglakad, di ba? Kahit medyo madulas na yung flooring natin, no? Maganda siya, naka-granite. Talagang very flawless yung kanyang paglalakad that he can attack a prey. Kaya niyang tumakbo. Hindi kagaya ng mga aso natin, pag tumakbo sa granite, papadulas-dulas pa at papagewang-gewang pa. And yet, ang ating mga fur babies na aso ay may defense mechanism sila, yung mga gat. Di ba? Pati nga minsan pati amo nga kinakagat eh. Ang ibang hayop, may mga tinatawag na defense mechanism sila, yung porcupines. Marami silang, may kakayahan silang lumaban. In other words, meron silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya nilang lumaban sa kanilang predator. However, God created this animal, sheep, without natural defense. Bagamat siya ay naahawig sa kambing, buti pa ang kambing may defense mechanism. Nanunuwag ito, naninipa ang kambing. Pero ang isang tupa, by science sinasabi, they are lack of natural defense. Sheep have no claws, just like the cats, no? Or other animals na kung saan talagang ginagamit nila ang kanilang claw. They have no sharp teeth, just like our dogs. They are not speedy animal. Hindi sila kayang tumakbo na para iwasan ang kanilang mga predators. Chill-chill lang sila kung lumakad. Di ba yun nga ang description eh? Di ba sa Isaiah 53? Para si Jesus daw ay parang inihintulad sa isang tupa na dinahandahang dinadala sa katayan. Sila po ang ganong klaseng mga uri ng animal. Na kapag sila po ay talagang pinagplanuhan at sinunggaban ng kanilang predator, hindi sila makakatakas. Hindi gaya ng deer, na ito ay part din ng family ng sheep. Deer, goats, they are very swift animal na maaari silang makatakbo sa kanilang ibang mga predator. But the sheep, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. The sheep are entirely dependent on the protection of their shepherds. In like manner, mga kapatid, as association ng tao sa pagiging isang tupa, tayo bilang tupa ay wala rin tayong magagawang protektahan o iligtas ang ating sarili sa ating mga sariling mga gawa. Walang sino man sa atin ang makakapag-alis ng isang katiting na kasalanan natin sa ating pagkukulang, sa ating paglabag sa isang banal at matuwid na Diyos. This symbolizes our vulnerability
that the only safeguard we have is our shepherd, is the presence of our shepherd. Third characteristic, a sheep is not only prone to wander and wayward, they are not only lacking of natural defense, but thirdly, they have poor vision and simple-minded creature. Ito po yung tinatawag sa Tagalog na malabo na ang mata, tanga pa. Ang hirap po pagsamahin nun, ano? Malabo na mata, medyo tanga pa. Ganun po ang problema ng sheep. They have limited depth of perception. They are not aware of the danger. Nilulusob na sila ng predator, sasakmalin na lang sila, hanggang ganun lang ang kaya nilang gawin. Diba? They don't easily learn from their mistakes. Nahulog na sa mga malalaking bitak ng lupa, iniahon na ng kaniyang pastol, babalik uli. Ilalayo na siya, kamukhat-mukhat mo, kinabukasan, nandun na naman, nahulog na naman. They don't easily learn from their mistake. This mirrors their limited understanding. They need of truly a shepherd. In the Old Testament, Israelites, the people of God in the Old Testament, are associated with the sheep. Remember ang bansang Israel sa Lumang Tipan? Bakit po sila na-exile sa Babylon? Bakit po hinayaan ng Diyos na sila ay makubkob at dalhin doon sa Babylon for 70 long years? As punishment of the sins of their fathers. Ano po yung kasalanan ng mga ninuno ng Israel? Idolatry and Sabbath breaking. These are the two sins of their fathers that the present Israel that was exiled, they have not learned from the sins of their fathers. Gaya ng isang tupa. Fourthly, they are easily frightened. Napakadali po silang takutin. O sila po ay matatakutin. They can easily panic kahit po galing sa isang harmless stimulus. Bumaksak lang po yung buko sa isang halaman at gumalaw, matatakot na sila. Nang hindi nila nalalaman kung anong dahilan. Spiritually speaking, ganun din po tayo. Napakadali nating matakot sa mga bagay na hindi natin alam yung mga paparating. We are so afraid of the unknown. Ayaw nating magtiwala. Gusto natin sigurista tayo. Pero di ba ang prayer nga sa Lord's Prayer? Give us today our what? Not tomorrow's bread. Not next week's bread. Not next month's bread. But today. Today. Give us today our daily bread. Yung unang himno natin, wag daw tayo magtiwala sa pamahalaan, sa princess, sa king. Pero tayong mga tupa ng Diyos, minsan, ang pinagtitiwalaan natin, yung ating mga personal resources. Yung confidence natin, nasa diskarte mo, sa gawa mo, sa trabaho mo. Pero minsan, hindi mo alam, tinuturuan ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya at you are being pushed to the wall, you are being pushed to the side para talaga magtiwala ka.
upang bitawan mo, i-relinquish mo ang mga bagay na dati iyong pinagkakatiwalaan. Dahil kapag ikaw ay may hawak ng mga bagay na ito, hindi ka natatakot. Pero pagka tinanggal ng Diyos sa mga bagay na iyong security, ang iyong plano sa buhay, ang mga nakakasang plano sa buhay, dahan-dahang binura ng Diyos. Ito ay isang pagpapakahulugan na kailangan mo magtiwala sa Kanya. Isaiah 41:10, do not fear, do not be dismayed, for I am your God. Panglimang katangian ng isang tupa, they are dependent for nourishment. Yun po ang ma-highlight natin dito sa ating salmo. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Dahil nga medyo malabo at mata at medyo tatanga-tanga ang mga sheep, hindi nila nakikita yung panganib na isang raging river na malakas ang agos, at kapag sila ay pumunta doon at doon sila uminom at sila ay lumublob, they will be swept away by the strong and raging current of the wild river. They don't have sense of security. Wala silang sense of discernment sa aspetong yun. Kinakailangan pa na sila ay aasa sa kanilang shepherd na dadalhin sila sa isang still, calm, and quiet waters upang hindi manganib sila sa kanilang pag-inom. Hindi rin sila makapili kung ito bang portion na ito ay vast vegetation or barren. Wala silang ganung sense ng pagpili kung ano ba yung mas maganda dito at mas mainam. Tayong mga tao, magaling tayo sa pagpili saan? Sa mga material na bagay. Pagdating sa material na bagay, magaling tayo pumili. Doon ka sa marami sa konti, di syempre doon ka sa marami. Sa maganda at hindi sa maganda, doon ka sa maganda. Kung saan ka makikinabang. But the problem with us, hindi mo alam yung pinipili mong maganda, marami, kontra rin na pala sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Proverbs 14:21, there is a way in which man thinks it's right, but the end of it is destruction. Buong akala niya, ito yung tamang daan. Ito yung tamang lakaran ko, ito yung tamang direksyon na gusto kong gawin sa buhay. Ang malayo niyang pagkakamali, ito pala ay isang patibong, isang pain para siya ay magkasala, malugmok, at higit sa lahat, mapariwara. Let us not forget Matthew 4:4. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Minsan napaka-earthly ng ating pananaw sa buhay. Hindi natin mabalanse ang trabaho at ang pagsamba. Hindi natin mabalanse ang kahalagahan ng pamilya at ng trabaho. Nadadaya tayo na akala natin na kung ibubuhos natin ang ating oras sa lahat sa pagtatrabaho, hindi maapektuhan ang aking pamilya. Hindi maapektuhan ang aking pagsamba. That is the problem. But for our spiritual nourishment, we are dependent on our shepherd. This highlights that our dependence on God for spiritual nourishment, the life-giving truth, is no other than your spiritual community, the spiritual word.
Ano ang iyong attitude when it comes to the Lord's Day? Do you come early and leave late? And in between, you serve, you fellowship with the fellow brethren? Or it's the other way around. You come late and you leave so early. Mga kapatid, may this be a self-examination and check the way we perform our spiritual activity. Thirdly and finally, last characteristic of a sheep, they need for healing and care. Nangangailangan po sila ng pagkalinga. Hindi po kagaya ng pusa na they can capable of cleaning themselves. Di ba? Sila, kung hindi sila gugupitan, no, talagang sasalabi-salabid o magbubuhol-buhol ang kanilang fur. Ito ang dahilan kung bakit tinitrim sila. At pinapakinabangan naman ang kanilang mga fur. Ginagamit in ancient times na damit. Ginagamit itong bilang part of the clothing system in ancient time. At may malaking market and commerce business sa mga fur ng mga hayop na ito. Pero hindi nila ito kayang gawin sa kanilang sarili. At kapag sila po ay nag-suffer sa mga injuries and parasites and illness, sila po ay nakadepende sa pagkalinga ng kanilang pastol. In like manner, mga kapatid, we, in our spiritual being, in our spiritual life, it is only God and only God alone can restore us and rejuvenate our spiritual health. It depends on how we engage in the means of grace for the sustenance of our spiritual condition and health. That's the first part. Understanding the characteristic of a sheep. Secondly, declaring God as our shepherd. As we go back to our text, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa punto pong ito, halos lahat po ng mga funeral homes, ginagamit ang Psalms 23. Siguro kung may karanasan po kayo na namatayan ng kamag-anak o sa inyong immediate family, no, yung pong usualing mga verbal verse at mga booklet na kung saan susulat ang mga tao na mga nakikiramay sa iyo, hindi mamimiss itong verse na ito. Ginagamit ito ng maraming tao. Pero let me tell you, sa mga audience po namin, sa mga viewers namin sa FB, at maging sa gusaling ito, ito pong verse 1 ng Psalms 23 is hindi ho para sa lahat. If you are going to notice this particular verse, this verse is not a generic verse for all because of the pronoun my. Look at the verse again. Maaangkin mo ba ang talatang ito kung wala kang personal at pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos o sa pastol na sinasabi ni Haring David dito? Or ni Shepherd Boy David? But before that, tingnan po muna natin. To establish that declaring God is our shepherd. Follow me to these following verses. Genesis chapter 49. Genesis chapter 49 verse 24. Ano po ang context? Pinagpapala ni Jacob ang kanyang 12 anak. Kasama po dito si Ephraim at saka si Joseph. Pagdating po sa verse 24, this is the portion that Jacob is giving blessing to Joseph. Verse 22,
Pagdating sa verse 24, pertaining to Joseph, ang sabi niya, "Yet his bow remains unmoved. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel." Mismong si Jacob ang tumawag sa kanilang Diyos, sa Diyos ng kanilang ninuno, na isang pastol. It is a reference that God is a enduring strength and leadership. Psalm 79. Turn your Bibles in Psalm 79. Psalm 79, verse 13. Here is a psalm about Asaph, na kung sabi niya sa verse 13, "But we, your people, the sheep of your pasture, will give thanks to you forever. From generation to generation, we will recount your praise." Here is an admission of Psalmist Asaph, na sinasabi niya na kami ay yung bayan, kami ay mga tupa mo, na magpupuri sa iyo magpakailanman. Ito po ang isang commitment ng mga tupa ng Diyos, na sila ay magtatalaga ng pagsamba sa kanilang pastol. And that's the beauty. That is the wisdom na inarrange ng Diyos, na there is 7 days in a week, and 6 days is for you, and 1 day is for rest and worship. And a commitment of the people as sheep of God's pasture that will praise you forever. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya, ang unang-unang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y may isang iglesia na kinabibilangan? Isang komunidad na kung saan sa araw ng Panginoon, ikaw ay inaasahan na naroroon, maliban nga lamang sa mga panahon ng lubhang pangangailangan at lubhang hindi kailangang ipagpaliban. Works of mercy and necessity are the reasons for not observing the Lord's Day. Psalms 80, the next psalm, verse 1. All of the sudden, psalmist pa rin ni Asaph ito. "Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock." Again, there is a plea for God's attention and care. Pangunahan mo kami, o aming pastol. Isaiah 40, verse 11. Isaiah 40, verse 11. "He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young." A tender image of God's gentleness and compassion. Yan ang ginagawa ng pastol. And finally, Ezekiel 34. Turn your Bibles in Ezekiel chapter 34, verse 11 to 16. "Thus says the Lord God, Behold, I myself will search my sheep and will seek them out. As a shepherd seeking out his flock, he is among his sheep that he had been scattered. So I will seek him out, my sheep. I will rescue them from all places where they have been scattered on. A day of cloud and a thick of darkness. And I will bring them out from the people and gather them from the countries. And I will bring them to their own land. And I will feed them on mountains of Israel, by the ravens and all the inhabited places of the country.
I will feed them with good pastures, and on the mountain heights of Israel shall be their gazing land. There they shall lie down in good grazing land of rich pasture. They shall feed on the mountain of Israel. I myself will be the shepherd of my sheep, and I will myself will make them lie down, declares the Lord. Lord God, I will seek the lost, and I will bring back the stray, and I will bind up their injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice. Pakiipitan po ninyo itong Ezekiel chapter 34. Bakit po? Kasi the next thing that I would like to make a comparison is this chapter 34, dun po sa verse 1 na pinag-aaralan natin na Psalms 23, verse 1. Because now, after natin tingnan ng Genesis, Psalms 80, Psalms 79, Isaiah 41, Ezekiel chapter 34, now we're ready to dive into our text, which is part of the declaration of God's as our shepherd. It's a very clear that David is declaring God is his shepherd. Psalms 23. As we go back to our text in Psalms 23, sabi dito, the Lord is my shepherd. Take note the word Lord. That's the first thing that I would like for you to notice. The word Lord is in plural form. Jehovah Elohim. Hindi po Adonai ang ginamit. It refers to the triune God. That God is our shepherd. This refers to the title Lord. Not only that, this is a covenant name. Ito po yung nangako sa kay Abraham, kay Moses. At ngayon, ay nakikipagtipan ito kay David. This means He is sovereign. He is gracious. He is merciful. That this God is not distant or harsh, but instead He is tender, merciful, and full of compassion. Look at the word Lord. It's all in capital letters, right? Capital L, capital O, capital R, capital D. It refers about the triune God. But you go back to Ezekiel chapter 34, look at the word God, or Lord, Lord God. It's just capital L, right? Capital L, small letter O, small letter R, small letter D. There is a single person of the Godhead who is making a promise here. That I will tend, that I will restore, I will heal, I will feed you, I will strengthen you. And you know what is remarkable about those things? It refers to the Lord Jesus Christ. That if you go to the New Testament, you will find it is referred to our Lord Jesus Christ. And that is the third point. Trusting Jesus as your shepherd. And there are three descriptions about Jesus as our Lord shepherd. First, He is our good shepherd. Secondly, He is our great shepherd. And thirdly, He is our chief shepherd. Follow me on these following verses. Dun muna tayo sa good shepherd. Turn your Bible to John chapter 10. In John 10, verse 11, 14, and 15, it says, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Verse 14, I am the good shepherd. I know my own,
and my own knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. The prophecy of Ezekiel chapter 34, verse 11 to 16, is now here in its fulfillment. That he is going to lay down his life for the sheep. Jesus is our shepherd because he is not only our good shepherd, but he is our great shepherd. Secondly, he is our great shepherd. Hebrews chapter 13. Hebrews 13, verse 20. Turn your Bibles again to Hebrews chapter 13, verse 20. Now may the God of peace, who brought you again from the dead of our Lord, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. Look at the verse. Are the dead of our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep. This verse is a part of the benediction, but it expresses a prayerful, hopeful, that the God who raised Jesus and established an eternal covenant, he will be a great shepherd who will continue to guide and sustain believers. Kaya sabi ko kanina, hindi ito lahat para sa lahat ng tao. Ang ipinangangako na magsusustain siya, magre-restore siya, pinangako na siya ay mag-guide at magsusustain sa kanyang mga tupa, ay ang mga tao na tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Ang panawagan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sila ang totoo at tunay na tupa. Kakaiba sa ginagawa ng dyablo. Ang dyablo, they know our name, but they call us by our sin. Ulitin ko. Ang dyablo, kilala niya tayo sa ating mga pangalan, subalit tinatawag niya tayo sa mga kasalanang ating ginagawa. But God, Jesus, is the other way around. He knows our sin, and yet, He calls us by His name. Isaiah 43:1. Turn your Bibles in Isaiah 43, verse 1. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Sa mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy kang magtiwala sa iyong pastol. Sa hindi kasiguruhan ng iyong kasulukuyang kalagayan, probably ng iyong kalusugan, ng iyong empleyo, ng iyong trabaho, ng iyong negosyo, ng iyong pag-aaral. Baka inilalagay ka lang ng Diyos na subukin at pairalin mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, makatitiyak ka na siya ay isang mabuting pastol. Na kahit sa ating mga pagkakamali, hindi niya tayo itatanggi o itataboy o ikakatwa. Na sa ating mga madidilim na karanasan sa buhay at karanasan, kasama natin siya. And that's the verse text, right?
later. Yea, even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. He is our great shepherd. He's so great na namatay siya para sa kasalanan mo. He died in place of you, in behalf of you. And the third and final, Jesus is not only a good shepherd, He is not only our great shepherd, but in 1 Peter 5:4, He is our chief shepherd. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appear, He will receive the unfading crown of glory. This verse offer encouragement to faithful leaders, to faithful believers, the promising eternal reward when Christ, our chief shepherd, return. Na sa pagmuling pagbabalik niya rito at madadatnan niya tayo bilang isang matapat na iglesia, bilang isang matapat na lingkod, bilang isang matapat na mananampalataya, maaasam natin at makakamit natin ang korona at ang pagpapala ng buhay. Christ is both the lamp and our shepherd. Hindi ba napaka-amazing nun? Siya yung kordero para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, para tayo ay ituring na matuwid sa harap ng Diyos at hindi tayo maparusahan at magdusa sa impyerno. Dahil sa Kanya, bilang kordero ng Diyos, bilang inialay, bilang inihandog. And yet, sa Kanyang pagkabuhay na maguli, ginagampanan niya ang pagiging isang dakilang pastol at ang punong pastol. Sa Kanyang sakripisyo, siya ay isang mabuting pastol because I am the good shepherd, I lay down my life for the sheep. But upon His resurrection, He is our great shepherd, your great shepherd, and our chief shepherd. Bakit hindi ka magpatuloy, kapatid, sa iyong paglilingkod? Bakit hindi ka magpatuloy, kapatid, sa iyong pagsamba at pamumuhay at paglakad sa Kristiyanong pamumuhay? Nakikipagbaka sa mundong ito. Bakit ka papadaig? Bakit ka papatalo? You have a champion. You have a great shepherd. You have a chief shepherd. You have a good shepherd who lay His life for you. Keep on. Because the perseverance of the saints is guaranteed. God is preserving your faith. Salvation is from the beginning to middle and last. What a great comfort. Subalit, gaya ng sinabi ko kanina, ang tanging makakasabing, the Lord is my shepherd. The Lord is my good shepherd. The Lord is my great shepherd. The Lord is my chief shepherd are those. There's a qualification. Are those sinners na nakita nila na wala silang kakayahang iligtas ang kanilang sarili. Napagtanto nila, na-realize nila that not by their own good deeds, not by their own righteousness, but only the righteousness of Christ. Christ is the solid rock, and all other grounds is sinking sand. You come to Christ in faith and repentance, and you can say, you could claim personally that Jesus is my good shepherd, that Jesus is my great shepherd, and Jesus is my chief shepherd. Tayo'y manalangin. Patuloy mo kaming gabayan, O Diyos, sa mga darating panglinggo sa series ng aming pag-aaral sa napakayamang salmong ito.
sa kapakinabangan ng aming kaluluwa, sa kapakinabangan ng iglesia, at sa kaililigtas ng makasalanan. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maglaan ng ilang saglit. Ating namnamin yung kadalisyayan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. That there is comfort from our good shepherd, great shepherd, chief shepherd, no other than our Lord Jesus Christ. And for our response hymn ay atin pong awitin ang isang hymn, a fitting hymn from hymns 644, Savior like a shepherd leads us. Hinayaan ko po ang lahat na magsitayo at atin pong awitin ang hymn ito. Atin pong awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host.
At ngayon sa Diyos na makapangyarihan na bumuhay mula sa mga patay, sa ating Panginoong Yesus na dakilang pastol ng mga tupa at tagapamagitan ng dugo na walang hanggan, ngayon at sa muli nating pagtitipon, siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ating mga announcement. Happy birthday!